ang gagamitin ng Smart Omega. So, yung early game-wise, hawak ng AP Bren because of the trio mid rotation. Even yung Kimi can harass the Zushin. Nakikita natin if gagana nga ba itong XP Khalid pick ng Smart Omega for James. We'll see if they're gonna be able to make this in game number 1. Dito na tayo ngayon sa laban na to. Grok, Rome, classic pa rin naman for AP Bren. Wala masyado nagbago dito for the Hive. Pero may block na nangyari in the middle lane. Okay, nandun yung delaying tactics here for the Grok. But looking back doon nga sa interesting choice nila on to putting that show pa rin sa kami ni Super Yoshi and then James with the Khalid. And as we predicted, meron talagang konting pagpapahirap pasakit sa kanya na madadanas. Oh, masakit din talaga yung matchup niya against that XP lane, yung Lapu-Lapu. Although may ways naman siya para galawan o patayin yung Lapu. It's about the item choices kung mag-Fury Hammer siya plus defensive na. Pero ganun din kasi yung gagawin ng Lapu-Lapu. So, mas makukuha nila yung value ng Khalid if and only if as early as 2 minutes sasama na agad si James doon sa laban. Kita natin sa middle lane. Agang rotation mula doon sa Khalid. After cutting the XP wave, is able to secure the Little Wanderer para sa side ng Smart Omega. Konting resource na panalo. Yep. And ito yung kahapon ko pang hinihintay. By the way, pinag-usapan namin to behind the scenes. Yung mga roamer, ang trabaho ngayon is magpakita ka sa lahat ng waves. Kasi merong additional 40% gold and XP na nakikreate out of nothing. Yep, ayan yung may kita sa kita, sabi nga ni Burrito, di ba? Oo. At ngayon, makikita rin talaga natin yung must na pag-rush ng pag-clear off ng wave sa XP lane para makasama sila agad. But instead, nakikita rin natin ngayon yung konting pressure na namumudit sa may bandang baba. There's going to be a possibility of a first blood na nga ba, pero mukhang iiwas muna si Ryzen. Matake din sila James Sax. There's going to be the bravest fighter indeed. The taunt is there. Ryzen? Hindi aabot yung last hit, pero aabot pa rin pala si Lord J with the first blood. Susundan pa dito si Aqua na makakaligtas. Pero sa may kabilang banda, Super Yoshi flicker out. Haji being chased away, pero AP Bren, first blood nakuha. Ooh, being overzealous on their positioning, Smart Omega, they lose their jungler right before sila mag-attempt ng turtle fight. Good targeting para kay Lord JM. Nakita rin niya na kaya niyang patayin na agad-agad si Ryzen and nalugi din talaga yung side ng Smart Omega because of the ultimate na magagaling kay James Pax. Tortoise Posans, enough yon para i-reduce yung regen na gagawin ng mga members ng Smart Omega and extended team fight yung nangyari. So all in all for AP Bren, they wanted that team fight. They do not want to rush the objective. At nagre-reflect din dito yung sinabi natin na pag sa early, pwede lumamang ang AP Bren. Kaso sa ngayon, yung early vision na nandiyan na rin kila Super Yoshi James, just capitalizing yung illusion dito kay Lord JM na nandito ako, huwag ka masyadong dumikit, pero dito kasi Super Yoshi. There's going to be the earthen drum part. Tatama yung tectonic charge. Haji out na lang muna with the Crimson Beacon, pero Ryzen will still secure the turtle. Habang si Shizu ay sasama na nga lang din. Super Yoshi slaying down James Tanks, pero mukhang hindi pa yata tapos ang trade-off natin, pero mukhang awat na lang din pala muna. Objective guarantee-wise, nakuha yon ng side ng Smart Omega dahil din sa nature ng isang friend rin, pero hindi pa sila tapos. What the? Oh my goodness. They even got Lord JM after medyo naligaw yung lapu-lapu ni Lord JM. Hindi niya na-respeto yung damage output na magagaling kay Ryzen kay James. Mukhang totoo yung sinabi ni Josh kanina, yung paglinis ng laro ng Smart Omega. Hindi lang ilinis, yung tamang dumi. Kanina pag gamit na gamit yung mga bush dito sa Lord Pit, sa Turtle Pit ng Smart Omega, yung balbas ng yung bigote ng Lord Pit ay gamit na gamit ni Super Yoshi, ni Ryzen. Ang dami nila na-ambush dito sa AP Bren. At kung kanina medyo skeptical tayo sa show na rumor ngayon mas nakikita natin na napapatay ni Smart Omega, they could make use of it with the surprise attacks when it comes to the Way of the Dragon. Though ginamit din naman ng AP Bren yung tech charge para subukan itong si Haji, but then again, because of the Crimson Beacon, he was able to survive a little bit. Hindi lang siya nakasurvive kay Shizu dahil tumama yung SOD, but because of them using those resources just to go away, I mean, for AP Bren, nahihirapan sila ngayon na sumabay kapag nandyan na yung team fight coming in from Smart Omega. Yeah, and ngayon makikita natin, may konting hinga sa game. Nagpa-farm lang yung mga gold lanes natin. Ito naman yung classic na ML na nakasanay natin for the past 4 weeks. Pero baka magbago to dahil may objective na maparating 20 seconds. The turtle is spawning pero nasa taas ang barangay. Okay, ito na naman yung in-your-face na atake kay Xnova. It's going to be the Tompa
Pero mukhang atras Kunat. ng konti ang Smart Omega. Sobrang kunat talaga yung lead ng isang Rock. Hirap din talaga bigyan if you are Smart Omega dahil damage over time yung meron ka. But there goes the kick. Anong mahirap bigyan? Ngayon, marami-rami ang resources na sayang doon para sa Smart Omega. Pero papasok agad si Shizu with an SOD. Indeed, si Ryzen pa ang matatanggal. Tatama dito kay Haji. But still, meron pa rin naman siya Purify if ever in Crimson Beacon. James onto the front. Just dealing those damages onto Lord Jim and Aqua. Sabay transition tayo sa pangalawang pagong. Yep, and mukhang AP Brent sila ata makakasecure ng objective na to considering na wala si Ryzen, walang retribution ng Smart Omega. And kung gaano katigas yung Grok, ganong katigas yung attempt ng ulo ng Smart Omega para i-attempt yung Grok kill kanina, medyo pwersado, Joshi. Oo, sobrang sobrang sinubukan nila na patayin ay si X-Nova. Pero a good re-engage coming from X-Nova. That tech charge connecting into 3 paved the way for the AP Bren na makalamang doon sa skirmish. And yun yung pinabanggit natin when it comes to pre-turtle objectives. Yun yung isa sa mahalagang ginawa ng AP Bren during that time. Nung nakita nila na wala agad si Ryzen, libreng-libre na yung turtle para sa kanila. Oo, saka hindi porket kaya nyo agad si X-Nova, you should, di ba? They need to somehow select the most, sabihin natin, pinaka-viable na target sana. Pero sa Yeah. ngayon, si X-Nova talaga yung mainit sa mata rin dito nila Super Yoshi. Medyo Oy. makukulong. There's going to be a dash. Shun po out muna. Almost take down onto the turret sa taas. Yeah, technically patay na yan, pero importante na force out nila yung flicker mula kay Super Yoshi. Quick reaction mula doon sa Cho kasi nung umangat yung Earthen Rampart, may Spear of Misery na lumabas mula kay Shizu. So nakapag-react kagad yung Cho. Nako. Meskino. Okay, medyo paliligiran. Super Oh. Yoshi forced to go for the triple knock-up. Abante, nandito na rin yung tatlo. Pwede paliguran. Ayos, James! Pwede paliguran! Where's going to be the Sunstorm? Attacking onto the two members. Andyan na yung dapo na magagaling dito kay Haji. Sa pinakalikod naman ay meron din respo para kay Aqua. Continuous damage. Damage over there. Rise over there. Bracer shot. Bababang! Ay, susundan na nga lang din nila dito si James Banks. Aqua. She's the Super Yoshi. Pero dadapatin na parang kuteng. It's going to be a 3-man down for the side of AP Bren. Matigas nga talaga ang ulo ng Smart Omega na ipilit nila yung laban sa top lane. And unfortunately, unang tumumba si Shizu. Magandang talon mula kay James with the Raging Sandstorm. And even yung pagkite ni Super Yoshi, nagpakita pa siya sa harap ni Aqua. Parang binigyan niya ng idea, "Uy, low ako, pwede mo akong patayin." Pero hindi niya nakita na may dalawang members para nag-aabang doon sa likod. And Aqua goes down. Ngayon, for the turtle, kahit pa sabihin natin nanalo yung Smart Omega doon sa team fight na yon, may chance na namang lumaban ng AP Bren dito sa turtle. Kaya ngayon, pinaliligiran. James na naman sa pinakalikod. Ryzen will still secure the last turtle. X-Nova ngayon na mabibigyan. Nagbunga na yung katigasan ng ulo nila. At ngayon, lalabang ang Smart Omega. Grabe, yung idea lang ng pambo-brute force ng Smart Omega, hindi nila binibigyan ng hinga yung AP Bren. Kahit masabihin natin napahamak sila kanina, oo, nabigyan na ng kill si Shizu, nagkaroon ng tempo ng konti dito yung AP Bren, pero ang hindi napapansin ng AP Bren, walang gumagalaw kay Nets. Oo, hindi siya maabot-abot, hindi siya madalawan. Every time nadadalawan siya, nandun naman si Super Yoshi. And kapag tumatagal na ngayon yung laban, nagmamatter na yung damage over time ng Smart Omega. Yeah. Haji is doing a good job giving a hard time doon sa front line ng AP Bren. Every single one nahaharap, may it be James Pangs or even X-Nova, naiirita doon sa pabuhat-buhat ni Haji. Yeah, now looking at the Infinix equipment, in-game equipment, halatang halata. Kanina pa nagpe-free farm si Netsky. Ang laki ng lead niya versus the Moscow, 1.5k. Kahit pa parang yung pakiramdam natin, si Shizu yung nagpa-participate sa mga early skirmish, si Netsky pa yung mas mayaman. Hindi porket lagi mo nakikita yun na yung bida di ba? Sa ngayon may namumuring bida para dito sa Smart Omega. And kanina, parang nanakawan pa nga si James Banks di ba? Yep. Nag-drive-by na ako pang Smart Omega. So ngayon, instead of them capitalizing yung speeds rotation, mas sila pa yung gahol sa pag-abante. Yeah. Ito na rin yung perfect time para kay Netsky na sumama doon sa mga laban kasi pabuo na yung kanyang Trinity. I mean, ilang segundo na lang, aabot na yan. Kasi dahil lampas naman na ng 8 minutes, umangat na yung passive gold into 8. So, ayan na, buo na. Oh. 9:20. Sakto. Buo yung Trinity plus buong boots para kay Netsky. Yeah, kahapon pinag-uusapan yan nila Wolf. Yung average time ng Trinity in dispatch is around 10 minutes. For Netsky, he built it 9:20. Ganun kaganda yung larong hinahatid sa kanya ng Smart Omega. Yes. At this point, kahit sino lumapit
from AP Bren, kayang-kayang tunawin ng carry. Tama, ayaw niya kasi nung average. Sabi niya Tama. gusto niya talaga being the best of them all. At ngayon, best positioning din onto Smart Omega. Onto trying to delay things up na naman para sa AP Bren. Oh. Tsaka nagbago din yung ikot bigla ng Smart Omega. For the longest time during those early game, Wow. ang magkakasama sila James at yung tatlo. Si Netsky na iiwan mag-isa. Yeah. But this time na may Trinity na si Netsky, sinasamahan na nila ngayon si Netsky or Oh, even okay. sumasama na si Netsky. Now Yeah. there goes the Lord. Level 13 yung Fredrin na inangat dito si X-Nova. Super Yoshi naghaharap ng target. Okay, meron pa James sa nakalikod. Merong sipa. Pero makakapaliger out sa X-Nova. Pero abot pa rin ng mga plato. SOD papasok nga ba dito si Shizu. Nag-aabang pa rin ng magandang timing. Pero yung timing ngayon nila Super Yoshi is impeccable. Lord JM out. Sasalubungin pa rin nila James. Sinagtutulungan. Dominating down with the Praisers not missing out. Pero ibabalik pa rin. Ibabalik ni Haji dito si Lord JM. 3-man down. Plus a Lord na mukhang libre para sa Smart Omega. Oh my goodness, Super Yoshi again with the catch. And Smart Omega again protecting their circuit para silang totoong barangay. Hindi sila naghiwa-hiwalay nung tumama yung Spear of Destruction. Sama-sama sila, sinalubong nila. And sinabi nila kay Shizu, subukan mo. And even si Netsky, nung napatay niya si X-Nova, okay na yon. Pero may natira pang duration dun sa ultimate niya. Pwede pa siyang pumalag sana. Pero nirespeto niya na nandoon si Lord JM sa area na hindi pa niya ginagamit yung second phase nung kanyang bravest fighter. Yep. Pwede siyang masaktan dun eh. Nagtago lang siya dun sa damo. After nun, umalis na agad siya at sumama na muli siya dun sa laban. Lugi ka talaga sa mga tao pag mga eskinita. Alam nila yung mga dead end dyan eh. Kabisado nila Tama. yan. Alam nila kung saan dapat abangan yung mga suspect kung sakali. Oo, pag na wrong way ka, alam mo na eh. Yun na yung end of the journey na yun eh. GG's muna, pero ngayon for AP Bren, mukhang hindi pa naman GG. Dedepensa, mapipilitang umatras ng slide. Still Smart Omega, slowly pressuring up yung ibang mga linya dito sa mapa. Yeah, lalo lang lumalaki yung problema ni Shizu. Dumadami yung blade armor. By the way, mas pinasakit ngayon yan. Ayan na. Tapos naka-window of nature na rin to si Netsky. So wala na siyang viable target. Although nandyan pa naman si Haji, kaso sobrang gaslaw nga lang. Diba? Pwede kang makite nung Crimson Beacon. And Yeah. now Smart Omega goes for the offense. And looking at this one, for AP Bren, they know that as well. Kaya sa ngayon, mukhang pipilit muna na makadepensa. Tumunaw ang AP Bren as Lord marches onto the top lane. Super Yoshi, nag-aabang na ng target. Naka-immortality na rin, by the way. Pwede silang umasin, pero pwede rin namang umatras muna. Yeah. Naibatot na ni Aqua yung traction pulse. May mid-wave pa na papasok dito from Smart Omega. So pwede pa sila mag-attempt ng catch from Super Yoshi, pero mukhang disiplinado muna Oo, ang kanilang disiplina muna ang kanilang pipiliin. Wait for the next Lord. Malaki ang kanilang kalamangan, 7,000 gold lead over AP Bren. Pero ang kailangan isipin dito ng Smart Omega, may mga scaling din sa side ng AP Bren. Andyan pa rin naman si Aqua na if ever ma-build niya yung kanyang mga items, mga crucial items na kailangan niya for that damage over time, and even Shizu na makasama at makakuha ng magandang posisyon, makabreed, pero tech charge! Uy, ito ko hala yung posisyon na makuha nila. Maaga pa. Onto James being taken down. So mukhang mababawasan yung pang-initiate dito ng Smart Omega. Mukhang nadaan siya ng dangerous grass. Oo. Hindi niya in-expect na ganun kalalim na pala yung hawak ng pwesto rito ng AP Bren. Aabot naman siya sa Lord timing, pero makakakuha ng konting pwesto sa mapa ang AP Bren. Baka nga pumili pa sila man laban dito. Super Yoshi, nakikipagsayawan si Escape Artist. Pero Haji na ibit! Kaso nandun na nga lang din yung Purify makakatakas Yoshi! sa kanyang pagkatasa. Meron pa patang both Lord James is down! At nakabate ngayon sila Ryzen. Papapapflicker Conceal out out? to si Lex Nova. Conceal out muna dito ang AP Bren. Even the Turtles Possession was activated just so they could escape on the hands of Smart Omega. Super Yoshi! Two-man knock-up, saving the members of Smart Omega, getting that kick para dito kay Lord JM. Enough na yung oras na yon, enough na yung crowd control na time na yon para kay Netsky na tunawin kung sino man yung masisipa ni Super Yoshi. Grabe si Yoshi, men. Ang lagkit mag-Joe. Na hinaharot niya yung AP Bren doon sa kanan Parang nandun sana yung decision ng AP Bren na mag-commit sa mid, kaso nakakailang kasi may Joe na sumasayaw Yep. sa Gedli. Tapos akala nila, nung wala na yung pangalawang Jeet Kundo, hindi na siya makakaharap ng sipa. Pero it still finds a target for Smart Omega. And again, Super Yoshi just making it work
Kaya naman siya talagang pwede mong sabihin, artist lang, hindi escape artist eh. Artist talaga eh. Not to mention na hindi pa niya ginamit yung flicker at that moment. Ngayon na pwede mag-engage ulit ng Smart Omega, inaabangan yung sipa mula kay Okay. Super Oh, Yoshi. na-dodge. Still, kaso na-dodge ulit doon yung traction pulse magagaling kay Aqua. Parang tatlo nga yung Aji. paa niya na pangsipa dito, pero isa ang Yoshi! nagsisipahan dito! It's going to be James Bass falling down, pero nakapag-withdraw pa rin naman, pero not for long yung kanya survivability kasi sure pa rin ni Ryzen, nakalam-double kill! Wow! At nandiyan din naman yung Insanetsky with a mega kill as well! Super Yoshi magiging kapaleta together with Ryzen. It's going to be a 3-4-2 na palitan. Pero mukhang hindi yata Another sila wave. tatantanan dito na Smart Omega. Ang barangay ngayon na nagmamando. Nagrarondo dito. Onto Aqua and Lord JM. James with the rest of the gum. Just manipulating yung minion wave na meron dito for Lord AB JM. Brand. Jim, pasok dito with the teacher mula kay Netsky pero hinahabol pa rin siya nung lap mula ng flicker in mula kay Lord Jim and they will find the carry. AB Bren successfully defends their base. Yun yung sinasabi natin kanina na iniiwasan ni Netsky. Now na sinubukan nila na kunin yung Torres sa gitna. It's a perfect time for Lord JM to do that bravest fighter. And kahit paano ay buhay at humihinga pa ang AP Bren. Grabe na yung reaction mo. Buhay ka pa? Oo nga eh. Osip eh. Osip Gaming boss. Isang hinga na lang yan, boss. Isang hinga lang yan. Kahit di mo pitikin, hingahan mo lang. Ipan mo na lang mamaya. Ipan mo na lang mamaya after few minutes. Pero going back doon sa pangyayari, of course, for AB Brand, mas gusto at makakadanyos talaga sila na pag bumababad kasi yung Smart Omega. Yeah. Although there goes the adjustment for Netsky. Nagtanggal na siya ng bota. Nakapaan na lang si Netsky ngayon. Hindi naman baha eh. Oo, hindi naman baha. Nasa Delix Omads naman. So usually yung mga bata naman pag nasa damuhan, nakapaa yun eh. Oo. Yung lupa kasi medyo malambot. Medyo Hindi, malambot. ganyan talaga pag dumadayo ka sa isang lugar, mas okay pag nakapa. Ramdam mo kahit sa Oo. basketball. Tama. Ano yan? Parang may buff yan eh. Oo. Mas komportable ka kasi pag ganyan eh. Ramdam mo Tama yung naman. yanig nung sahig eh. Oo, kasi diba, yung iba gusto nakasapatos, yung iba gusto nakachinelas. May mga tao gusto nakapaa. Oo, nakayapak. And kidding aside, that's a magic blade na para for added sustainability. Ayaw niyang i-risk na itanggalin yung kanyang malefic gun. That's for added range pa din naman. And now for AP Bren, they might get the position onto this Lord earlier. Pero iba din ang plano ng Smart Omega. Yeah. Ang plano ng Smart Omega is hanapin yung Moskov na lalabas kasi again, may macro advantage yung AP Brand dito. Yeah. Even though may burst capacity, yung Smart Omega sa Lord, medyo mahirap yun kasi ang daming pwede pumasok dyan eh. May back siya, may lapu-lapu. So kailangan talaga din nila mag-ingat dito sa setups. Lalo na, again, scaling na yung heroes ng AP Brand mo. Aba na yung gold lead nila, 3K na lang yung lamang nila ngayon. So medyo nagmamatch na. Umaabot na tayo sa punto ng game na equilibrium na yung items nila. Tama, kung kaya naman nakikita natin that Smart Omega still roaming around the map, hindi nila masyado binburst through. Tinatapos yung Lord. Sobrang worry pa rin sila kung saan nga ba nakapwesto itong Shizu. And speaking of Shizu, nandun naman sa may pinakalikod, nag-aabang pa rin. Nakita sila ng pader. Ay, Kitang-kita sila ng X-Nova. CCTV activated. Pero nandun sa pinakagilid, magandang positioning ito para kay James kung Si sakali. Pero Shizu di pa rin bibitawan yung mid lane, putting pressure. And ngayon para sa Smart Omega, hindi naman nila technically kailangan Grabe si pilitin. Kailangan lang nila mag-antay na merong lumalim for AP Bren. Si Haji talagang tanod gaming. Sabi niya, sinisilip niya lahat ng sinisilip niya ng lahat ng wala sa hulog yung pwesto. Lahat ng flashlight. Dala niya lahat ng flashlight. Kumpleto battery niyan. Lahat ng pwede nilang bantayan na grass ngayon ay tinitingnan Okay. nila. Pwede James, kumabati ng James. konti di si James. Pero mukhang na-predict ni Lord JM. Lumipat siya, tumuwid ng kabilang backhod. X-Nova still hindi pa rin binibitawan yung ilan sa mga pwede nilang pangsalag dito sa Smart Omega. Hindi na kaya i-sustain ni Rising. Kailangan yung bitawan. Sabi niya, pre, masakit ha. Parang kailangan na. Purple na muna ako ha. Hindi natin binurst eh. Oo. And now na hindi Kati. ulit nila kita yung Moskov, pwede nilang isayaw muli. Haji though still goes for that vision dun sa mga dangerous grass dun sa Ay, ay, Genji. ay. Pero may panerte, traction pulse. May nagpaplano sa kanan ha. Pero ang tanong dito for Smart Omega, mag-go ba sila sa burst ng Lord? Grabe, oh. Or haharap ng pick off si Yoshi? Oh, still. Naglalaro si X-Nova. Pero Tapos yung Super Yoshi. Lord ay buhay pa rin naman. 1/4 left for the HP dito ng Lord. Mukhang hindi bibitawan yata dito nila Ryzen. SOC para dito kay Shizu. Sasama na nga lang din natin yung Spear Victory. Nandiyan yung former merge with the mighty swing na palm out to the members of Smart Omega with their grand activity dito para kay James Banks. Pero yung mga members dito ng AP Friend, hindi nila alam. May one James Banks sa banda mo na Sandstorm. Tila ba binagyan dito ang AP Friend pero hindi magpapanik yung Hive. Dikit-dikit pa rin naman. Pero sa kabilang Wow. banda, hindi papayag si Haji na wala silang makukuha.
Oh my goodness, yung abang ni James sa likuran, hindi lang go with James, abang with James. Naabangan si James Pax, walang protection and wala ring rolyo and naging numero siya sa Sky Piercer ni Aji. Quite messy run for AP Bren. They could have went for the Lord nung time na nazo-zone na ng mga members ng AP Bren. Yung Yep. iba, even etong si Ryzen. Ang ganda sana ng control na nagawa nila. Even Netsky is forced to use his own Wind of Nature tapos ibenta para kumuha ng immortality. And yun yung time sana para i-burst ng AP Bren yung Lord. But then they went to turn for hero. Kaya minaximize ng Smart Omega yon. Here goes the attempt. Gusto na tapusin ng Smart Omega ang laban na to. Ayan na naman yung sipa para dito kay Super Yoshi. Naitawid nila doon. Third and rockboard. Super Yoshi out muna. Back Yung charge. natin matatanggal pero yung Tectonic Charge para dito kay X-Nova. Magkakaroon man ng magandang Shizu. setup pero mukhang sila yata ngayon ay makakadepensa pa rin naman. SOD! Makakadala na si Super Yoshi. Oh! SOD will miss out. Pero ngayon ang hindi nila kailangan miss out ay yung pagtunaw sa Lord na dinala ng Smart Omega. Almost, but not enough. Smart Omega, they have to try again. And AP Bren, buhay pa din. Muntik pa maging disaster yung laban na yun for the barangay. Kung tumama yung SOD, Yup. baka tapos na to. Pero hindi na sila pwedeng umiyak doon. Kailangan na lang nila isipin is paano nila lalabanan yung susunod na Lord. I have to give it to X-Nova. Sa pagkakataon na yun, he was able to control Netsky. Pop in the immortality, nakaka-free it si Shizu. Malaya siyang nakakuha ng posisyon niya. Looking at this instant replay brought to us by Infinix. Nandyan naman na makikita natin yung control na ginawa sana ng Smart Omega. It's good with James. Ang kaso nga lang, the counter-engage coming from X-Nova, walang magta-tower lock from Smart Omega. Nakakasabi pa lang natin, X-Nova out to the front. Aqua sa likod. Getting a kill. Ryzen is down. Ngayon, ang chance nila makabante. But remember, dahil butas ang lambasin, napipilitan ng Ilana para dumepensa. May James na naman na nag-aabang sa sulok. Meron ba sila madadampahan? Pero mukhang hindi. Ayaw Hindi papigil. muna James, ang sagot. James. Ayaw magpapigil dito ng AP Bren. Ngayon, ulo sa ulo ba kanila magiging palitan? Pero Okay. mukhang hindi. Atras muna dito Oy, ang oy. AP Bren. Oh. Habol? Hahabol ba? May conceal play para kay Super Yoshi. Grabe si Andyan James ang tulong Fox. ng palad. Sila James at si James Banks nagkita mata sa mata. Pero mukhang awat muna. Kita mo yung role nyo ni James Banks, protect todo. Yung mga kakampi niya, bawal yung galawin. Yung Moskov ko. Ganit na ganit si Shizu kanina, hampas siya lang hampas ng Torre. Kaso sabi nila, oy, apat lang tayo, balik muna tayo, kaya kita-kita yung lapo. Sabi ni James Banks, I got you. Subukan mong Bluemaker, Yoshi. Subukan mo. Kaya nga eh. Hindi ka makaka-flicker, hindi ka makakasipa. Parang really, Super Yoshi? Sa harap ko, gagawin mo yan? Mayat mayan yung dinadaanan si Shizu nung gulong nung box namin. Kaya nga eh. Alam mo yung kahit umamba ka ng dalawang Jeet Kundo, sabihin ni James Banks sa'yo, artista kami, bouncer ako. Sige, subukan mo. Sumubok ka ngayon and now, susubok din yung dalawang teams for another Lord dance. Hawak ni James yung balbas ng Lord. Oo, may bigote, may balbas. Kita-kita nila. Kaso kita siya ni Lord JM. Okay, na-predict agad dito ng Burst, burst, AP burst. Bren, yung pwede maging entry point sana para kay James. Pero ikot pa rin, magdo-double time dito sila Super resets. Yoshi. Kaso medyo outplay sa Charge! dominant Oh tectonic my charge. goodness! Charging forward dito ang AP Bren at kaya sila Ryzen naman pa rin na makakarating No ng way! posisyon. Naji, onto the baba dito sa last Oh, James! there. Mukhang madadali. Makukuha nila dito yung Hard Lord J with his mortality prop off. Ay makakasurvive pa rin SOD! naman. At yung Spear of Destruction ay makakadestruct agad dito ng buhay ni Ryzen. Oh, minions in middle lane though. Okay. Kailangan mag-decide ng AP Bren. Poprotektahan ba nila yung Lord? Or kailangan nilang dumepensa? Pero sabi ni Shizu, galit na ako! Okay. Yung Lord na gusto ko. Pero na-realize nila, teka lang. May minions pa sa may bottom lane. And Smart Omega, pwede nilang i-rush to ha. May carry silang kasama. Pero hindi yata muna nila sisimulan at kukunin yung Lord for AP Bren. Oh. What a great maneuver. Oh my. Pero problema talaga nila yung pressure ng minion wave. Grabe. First game pa lang ng Sabado natin. Ganitong action kagad na natutunghayan natin mula sa Smart Omega Yep. and AP Bren. Brought to you by Dangerous Grass. Kakapasok ko pa lang eh. Men, wala nang pake sa mga numero, sa gold lead, Walang sa warm-up, mga warm-up. items. Wala na. Pindutan na. Umabot tayo sa punto. Oh, Yoshi! Na mapapagalingan lang sila. Super Yoshi. Ito, pindutan malala. Medyo delikado ito ah. Ilang beses na natin nakita to. Yung chow na yan, nakakanakaw ng Lord yan. Nakita ko na yata ka daw pero para sa Lesky. AP Bren nakikita rin nila kung ano yung posibleng gawin dito nila James Haji from the back. SOD! There's going to be the Crimson Beacon. Yung SOD di man tatama pero ito kung tatamaan kila James Knox yung Lord na pagkuha pa nila. Super Yoshi falling down. James at the Sandstorm. Lesky! Sumusugod ayaw nila pauwi dito yung mga members ng AP Bren. The Hive is falling down one by one. At si Lesky
Hindi tumama yung SOD pero they kited Smart Omega to that area and X-Nova once again with the rampart. Tinanggal yung exit ng Smart Omega. Ang ganda na nung tingin ng Smart Omega eh. Naka-Winter Crown si James Pangs. Pagtapos ng Winter Crown na yon, naka-ready na yung Shuriken mula kay Netsuki. Pero because of One the way. certain rampart, hindi nakatakas ang members ng Barangay Omega. Okay, tinanggal nila yung X-exit kaya naging 8 muna. Ta-8 nga nila dito yung mga members sa Smart Omega Ryzen. Yung Martin na Prokop. Andiyan na sa gasan magagaling kay James sa pinakalikod. That's it. Mapipilitan Ito, na mag-heal boy. pero mukhang ito na nga yata ang magiging sagot para sa game number 1. Tuloy-tuloy lang ang pagkabate pagmarcha ng Hive as they slowly take their sights off on the members of Smart Omega and eventually gets the game number 1. What a turnaround from AB Bread down